puso. Ang hirap parang nasa hukay na yung isang paa mo lagi. Pag pumasok ka sa ganito, ang nasa isip mo is, you live with a purpose. Graduate ako ng Bachelor of Science in Architecture. Galing ako ng corporate, tapos nag-government, and then habitat. That was 2013, yung stimulus fund at saka yung Pamana Pillar 1 project natin, in which gumawa tayo ng mga daycare centers dun sa ARMM at saka gumawa tayo ng mga pabahay para dun sa mga conflict areas. If we talk about development, ang layo pa talaga nila. Parang napag-iwanan talaga. And then nakikita mo na kung gaano kahalaga yung isang daycare center na nilagay natin sa community na yun. Yung challenges talaga, siyempre, manpower, funding gap, technical gap, tight timeline, ano yung location natin, yung terrain, and then the weather, and then madugo yung beneficiary selection, and then the social preparation. They're longing for security with regards to basic needs. Dati nasa bahay sila na hindi secure, nasa tabing daan, pag dumating ang bagyo, sira lang. Ngayon nilipat natin, pinagawa ng bahay, nilagyan ng tubig yung kuryente. Part ng social preparation is yung responsibility nila ngayon kasi may monthly na sila, payables. Merong district hospital yung Marilog district, congested because of the 3 or 4 barangays yung nandyan Because of that facilities na meron tayo, may mga birthing equipments na binigay Lagi nilang ginagamit yung natin kasi nga dun sa district hospital medyo punong-puno na. Yung time na pagsimula ko pa lang, yung parents ko na parang pahintuin na ako because of security reasons nung proyekto or yung nature ng trabaho. Sinakita ko sa ground yung sitwasyon. Kung hindi natin tutulungan ito, sino yung tutulong sa atin? Ginawa natin yung daycare center. Makikita mo yung bata na gumagapang doon sa tiles. Grabe, ang saya-saya ng bata. Even yung teacher. Grabe sir, grabe yung pasalamat namin. First time namin. Yun yung tumatak talaga sa akin. Na makita mo na talaga gaano kabigat yung proyekto na naihatid sa kanila. Yung mga na-support na natin ng mga families. Pag bumalik tayo na sasalantain na naman ulit ng bagyo ba or earthquake, makikita natin na resilient sila kasi alam nila na they can manage at this time. Every week should be a purposeful week. Yung activities mo always involves at the grassroots level individuals. Nandun tayo as a team and we work really hand on hand. After nung malaking proyekto na nagawa natin, yung parang tayo yan! Yun yung feeling ng fulfillment.